Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayong LED strips dito, ano. So pinapacheck sa atin kung pwede pa ba raw magawa. Dinala ng kaibigan nating electrician. So dating gumagana daw at nung hinati niya dahil nga may gustong pagawa sa kanya yung kanyang kliyente. At nung binalik niya ay ayaw na umilaw, tapos bigla nag-spark daw dito. Yan siya. So ibig sabihin, kapag nag-spark, mayroong short. Kaya dalawang strips to yung dinala niya. So chinik natin isa-isa, no? At nakita natin na bawat isang strip na dala niya, mayroong isang block na shorted. Ayan siya, oh. Okay? So shorted siya. Ayan. Ito din yung isa. Saan ba yan? Saan na ba yun? Ayan. Ito yung isa. Shorted din to. Ayan, oh. Okay. Ito yung dahilan kung bakit nag-spark dito. So, nung makita natin, nag-spark, pinutol. At nung pinutol na natin, nawala na yung shorted dito sa kanyang naiwang strips. Okay? Ayan. So, wala na siya. At sinubok natin, chinik natin ito kung may output, ano. So, meron siyang output na 48 volts. Yung 48 volts, hindi kayang magpapailaw dito sa strips dahil yung output kasi na nakalagay dito ay 200 to 220 volts. At nagiging curious din ako na alam naman natin na kapag 200 to 220 volts yung kanyang input, 220 volts yung kanyang input, so dapat nasa 300 volts mahigit yung kanyang output kung wala siyang ibang regulator, ano, kung rectifier filter lang yung laman sa loob. Pero kung meron siyang naka-regulate siya o meron siyang ibang circuit, so pwedeng ganun lang talaga yung kanyang voltahe. At sa inumpisahan na natin buksan to, ito medyo mahirap buksan to. Okay, so una rubber. Ayan, dikit na dikit siya. At nung matanggal na natin to, ito pa pala. Meron pa pala siyang plastic. Sobrang tigas nitong plastic na to. So nilagari na naman uli natin to. Yan, nilagari natin. At nung ma-expose na natin yung ito, matanggal na natin to, nakita natin na may ano siya. May marka ng sunog. So ito yung kanyang marka ng sunog, ano. So dito, yung kanyang pattern fuse. Ayan. Yan, nasunog siya. Kaya nagtemporary muna tayo maglagay kasi nung ma-check natin to, na wala naman ibang short, nagtemporary tayo para ma-check lang natin kung gagana yung strips, ano. Kahit na sabihin na natin sigurado na tayo na walang shorted. At alam nyo ba kung ano laman nito? Ito lang pala laman, oh. Rectifier diode lang pala yung laman. Kaya ito yung dahilan kung bakit yung input niya na 220, mag-out lang siya ng 200 to 220 volts din. Kasi wala siyang filter. Rectifier lang yung nakalagay. Ayan. So simple lang. At least nabuksan talaga natin, oh. So pinilit natin. Sabi naman ng kaibigan nating electrician na pilitin ko kahit na anong mangyayari para makita lang talaga natin kung pwede pang makumpuni. Kasi itong strips na to, dito sa lugar namin, 200 mahigit per meter. Ito. So kasama na yung power supply. So ilang metros to, medyo malaki-laki din yung nabayaran nung client niya. Ayan. So ngayong alam na natin na ito lang pala yung laman, so hindi na tayo sa susunod na may problema tayo, ay hindi na tayo magpapakahirap na magbaklas nito. Gumawa na lang tayo ng bagong rectifier. Yan, oh. Yun lang naman.
gumawa lang tayo ng bagong rectifier para mas madali at mabilis yung ano natin, trabaho natin. Ito lang. Yan siya. Tapos ito, tingnan nyo. Titest natin ano, para makita nyo na gumagana na siya at yun lang problema. Ayan. Okay, kaya sa susunod, kapag mai-handle kayong mga ganito, no, mga technician, electronics technician, o electrician, o sino pa. So, ito lang yung babantayan natin. Kailangan, pag nagpuputol tayo, tingnan natin kung nasaan yung kanyang input. Ayan, o. So, ito yung kanyang input. Ayan. Okay? May markang AC plug. Tapos, dito tayo magputol. Tapos, yung susunod na putol natin, dulo. Okay? So, pwede magputol ka dito. Saan ka ba magpuputol sa susunod? Mas maganda kapag nagpuputol ka, dulo-dulo. Yan, o. Okay? Pagka abot mo kung saan yung pinakadulo niya, doon ka rin magpuputol. Yan, yun lang yung gagawin natin. Tapos, titingnan natin maigi kung nasaan yung, ayan, may ano kasi yan eh. May marka yan na positive, negative. Ayan, o. Okay, ito yung pinaka-positive niya, doon naman yung negative. Tapos dito rin meron. So, huwag tayong magkakamali. Ayan, kailangan itama natin ng maigi kung saan siya banda. Kasi, napakataas kasi ng output nito. Siguradong sisibakin talaga pag nagkakamali tayo. Sisibakin yung ilaw natin. So, at least meron tayong kunting na-share, ano? Na-share natin na isa sa mga importanteng bagay pagdating dito sa LED na ganitong klaseng ginagamit na power supply. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.